Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, mga kababayan, ako, eto, malaking sampal ito kay BP Sara Duterte. Itong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan nating mga magsasaka doon sa Ildefonso, Bulacan. Eto po mga kababayan sa lahat nating mga kababayan. Di ba sinabi ni BP Sara Duterte na may presidente tayong walang alam, walang pakialam, hindi pinapakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan. Iyan po ang sabi ni BP Sara Duterte. Diba? Paano ito mga kababayan? Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan po sa lahat nating mga kababayan. Ipapakita ko lang sa inyo ang pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa budiga ng NFA sa Ildefonso, Bulacan po, mga kababayan. So, yan mga kababayan, kung nakikita nyo, yung sa video, ayan palay pa lang yan, palay. At kinausap din ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga magsasaka. Makikita nyo sa video natin. Ayan grabe Kala mo parang nasa barangay lang, Presidente ang kasama. Parang meeting lang sa barangay. Presidente pala ang kasama. So ganun makisalamuha ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman, may binigay pa itong ating mga senior citizen na kasama dyan na sinalubong ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa silang binigay. Meron pa silang pasalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ano yung sinasabi ni BP Sara na wala daw umanong pakialam si BBM sa mga pangangailangan ng kababayan natin. Binisita yan ng ating Pangulo ang NFA, chinek ang stock ng NFA ngayon. Ito guys, pakinggan nyo po. Ayan Ayan. Ito paparinig ko lang po sa inyo Interview po ito sa kanya mga kababayan. Si Administrator Larry Del Rosario Lacson, National Food Authority, NFA. Ito. Una, yung ugnayan natin sa mga magsasaka. Gusto nating maramdaman o marinig yung kanilang mga concerns. Pangalawa, gusto natin pakita sa Pangulo kung ano yung ginagawa ng National Food Authority para matulungan ang mga magsasaka. Kikita natin na kung paano yung mga pamamaraan na ginagawa natin para lumuwag. Katulad nun, pinamadali natin yung mga pag-pull out ng mga palay ng ating mga millers so that magkaroon ng espasyo. Mga magsasaka ang mga nagbibigay ng kanin sa ating mga hapagkainan. Dapat talagang tulungan. Yun ang mariing utos ng Pangulo. 2 years from... Diba? Yan ang utos ng ating Pangulo na bigyan halaga itong ating mga magsasaka na sila ang nagbibigay ng sa atin ng hapagkainan natin ng mga pagkain katulad ng rice, 'di ba? Na pangunahing pangangailangan natin 'yan. Ayon 'yan sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy. From now, kapag nakumpleto na yung modernization program na ginagawa natin sa National Food Authority. Meron pang modernization ng NFA para sa ating mga magsasaka. Grabe ito mga kababayan. Kaya sa lahat nating mga kababayan, huwag kayong magtaka kung bakit bumababa ang presyo ng bigas ngayon. Kasi dahil yan sa sipag at trabaho ng ating Pangulo na matulungan ang sambayan ng Pilipino na guminhawa naman ang buhay at mabawasan ng mga gastusin. Meron pong pailan-ilan ngayon na nagpo-post na binabarat daw sila ng mga negosyante. So yun po ay pinaiimbestigahan na rin po ngayon ng DA itong mga nangbabarat na mga negosyante na binibili ang presyo ng palay sa 11 pesos mga kababayan. So iniimbestigahan na po ngayon yan para managot itong mga negosyante na ito. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, magbenta kayo ng palay, hindi sa mga negosyante kasi ibabarat talaga kayo niyan. Binta nyo po
sa National Food Authority. Sa INEP nyo po ibenta. Kasi alam nyo, mga kababayan, mas okay sa INEP kasi government yan eh. Meron nga tayo na comment dati sa post natin, 20 to 23 ang bili ng kanilang palay per kilo. Tuloy natin. Kung saan mino-modernize natin ang ating mga facilities. Kasama na doon yung nabanggit kong 136 and 36 new construction. Ito yung mga facilities na ilalagay natin kompleto. From weighing scale, to drying, to milling, to packaging, included pati mga malalaking silo para pag-imbakan natin ng palay. Ganyan. Ganyan dapat. Ano nga mga DDS? Ano ba yan? Pahiya na naman yung amo nyo. Kasi, ng panahon nyo kasi, panahon ng tatay niya, hindi talaga nila naisip yan. Kasi hindi naman nila alam yan eh. Paano nila iisipin yan? Diba? Si BBM kasi, mga kababayan, talagang pinagmanahan niya po yan sa tatay niya, ng panahon ng tatay niya. Talagang binibigyan na halaga itong ating mga farmers. Diba? Tuloy natin. Bagong ways of doing things, mas responsive, may malasakit, no? At tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nasasakupan or constituents o yung mga clientele natin. Yun ang bagong Pilipinas. Narinig nyo? Yun ang bagong Pilipinas ng ating Pangulo. Talagang tinutugunan ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at ng taong bayan. Diba? Ngayon, mababa na po ang presyo ng bigas po mga kababayan. At laking pasasalamat ng mga kababayan natin dahil nabawasan ang kanilang mga gastusin. Eto, pakinggan nyo po ang pahayag nitong ating mga kababayan na ilan na sumalubong na mga kababayan nating magsasaka sa ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Ildefonso, Bulacan. Pakinggan nyo. Ito po yung pinakahihintay natin, kaya masaya kami dahil yung 20 pesos ng ating Pangulo ay matutupad na. Ngayon, kalaking bagay. Natutupad na. Hindi lang ngayon. Hindi natutupad na, nagbebenta na. Bagay po ito, lalo na po sa mga mahihirap po nating mga kababayan, sa amin pong mga seniors, na talaga naman pong hanggang sa tumanda ay naghihirapan pagdating sa pagpapakain sa pamilya. Yes, tama. Tama po. No? Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Sa halip po na yung dating 50, magiging 20, yung 30 sobra, pambili na ng ulam. Paano ba yun, Nay? Ang sabi ho ni BP Sara Duterte, pagkain hayop daw yung 20 per kilo na bigas. Payo ba yun, Nay? Yun po sinabi ng BP natin, na sanay siya po, no? Ang number 1 na suportado ito kasi malaking bagay ito para sa ating mga kababayan na hikaw sa buhay. Diba? So malaking sampal to kay BP Sara Duterte, mga kababayan, na ang sinabi niya, yung 20 per kilo na bigas daw pagkaing hayop. Kasi nung panahon ng tatay niya, yun talaga ang pagkaing hayop. Yung bukbok na bigas na binenta nila. Bukbok na bigas. Paano ni BBM may ganyan? Wala. Tuloy. Amin pong mahal na Pangulo, labis po kaming nagpapasalamat dahil eto na po yung pangarap ng mga mahihirap, lalo na po sa aming mga seniors, na matupad na po. Dumating na po ang 20 pesos po nating bigas. Yes. Ito po ay, kami ay sobra-sobra po talagang nagagala. Masyadong masaya ako kasi marami nangarap niyan. Tuloy. Malaking bagay po yan kasi lalo na kung mahirap ang pamilya, mga kapuspalad, siyempre, budget ang atin pera. Paano ba yan, Vice? Vice President, siguro naman naririnig mo ito at napapanood mo. Biruin mo malaking bagay yan para sa ating mga kababayan na ikaw sa buhay. Buti ikaw, Vice, kaya mo bumili kahit ilang libo pa ang presyo ng bigas na yan na sinasabi mong pagkain hayop. Nagaling sa ating mga magsasaka. Tuloy. So kung naging 20 na,
at least makabili pa tayo ng ibang bagay. Yes, tama po, nanay, no? Tama po. Maraming salamat po. At dumating na ang murang bigas na inaasahan ng mga Pilipino. Wala. Diba? Troy. Wala nang Pilipino magugutom sa bagong Pilipinas. President, talagang pinaparating ko po yung aking buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyo pong itinayo na talagang para po sa aming mga mahihirap. Maraming salamat po. Sana i-bless ka pa po at talagang marating natin yung mga dapat natin abutin. Gusto lang po namin magpaabot ng pasasalamat kay PBBM dahil matutupad na rin po yung matagal na namin hinihintay na magkakaroon na ng mas murang bigas sa halagang 20 pesos lang. Malaking tulong po sa amin, lalo na po yung parents ko po magsasaka po sa Bicol. Makakaluwag-luwag na po kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa bagong Pilipinas, wala nang Pilipinong magugutom. Naku po. Paano ba yan? Vice, hindi masakit sa tainga yan. Pakinggan ang pahayag sa ating mga magsasaka. O, paano ba yan? Kaya ingat po yung mga negosyante na binabarat po itong ating mga farmers. Paimbestigahan na kayo. Kaya sa lahat nating mga kababayan, mga farmers, kung may pagkakataon kayo, videohan nyo po. I-upload nyo po para malaman ng taong bayan itong mga negosyante na nambabarat po sa presyo ng palay. Diba? So yun po, mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo dito na talagang ating Pangulo, nakikita natin ang trabaho niya para sa mga mamamayang Pilipino at pinapakinggan ko ano man ang hinaing ng tao. Diba? Nakita nyo? Ayan, panoorin nyo. Diba? O, ang Pangulo natin, kinakausap ang ating mga farmers. Diba? Harap-harapan. Harap-harapan silang nag-uusap. Maganda yan kasi mismong direct sa ating Pangulong Bongbong Marcos masabi ng ating mga magsasaka ang kanilang mga hinaing. Yan ba yung sinasabi ni VP Sara Duterte na walang pakialam? Na hindi alam kung paano at hindi pinapakinggan ng hinaing ng ating mga kababayan? Ayan, malaking sampal yan. Diba? So, okay po, mga kababayan, maraming salamat po. Naway, suportahan po natin ang magandang proyekto ng ating Pangulo para magtuloy-tuloy po ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maraming salamat po. Thank you.